Amen. Praise the Lord. At sa sandaling ito tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng banal na program na kusang pong pagkikinig at pag-aaral po ng Word of God na maaari po nating i-take note, sulat po natin pagpagpalain tayo ng malapay. No, akin na po binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. Ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. At nagpapabot din po kong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor, magandang gabi po at laging din patuloy nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At binabati rin po natin ang ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao at sa Metro Manila. Mga kapatira natin dyan sa Bulacan, kumusta na po kayo dyan? At sa lahat po ng mga naabot po ng ating pong banal na gawain sa ibayong dagat, sa iba't ibang panig ng mundo na naabot po ng ating pong banal na impilan. Maligayang panonood at maligayang pakikinig po sa inyo. At mga minamahal, nililing ko po tayo po sama-samang manalangin upang minsan pa maunawaan natin ang mga banal na salita ng Diyos. At habang nakikinig po kayo na mayroong pananampalataya, ang salita ng Diyos ay nagiging makapangyarihan at kumikilos po sa buhay nyo habang kayo po'y nakikinig. Tatanggap na po kayo ng kagalingan, tatanggap na po kayo ng himala habang kayo po'y nakikinig kung kayo po, mga minamahal, ay mananampalataya. Kaya tayo po'y sama-samang manalangin. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Kristo, minsan pa humingi kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. At dalangin po namin kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig. Kayo po mangusap, mala Panginoon. Turuan mo po kaming sumunod sa iyong banal na kalooban at maipahayag mo sa amin ang iyong mga banal na utos, mala Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat, mala Panginoon, hanggang sa pagbabalik mo, mala Panginoon, sa pamagitan ng pagsunod namin sa iyong mga salita. Sumamin po kayo at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kindly, minamahal, buksan po natin ang ating banal na kasulatan dito sa Galatia 5:16 and 17, dito sa 2 Corinthians 13, verse 5. Dito po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 5, versikulo 16 at 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Dito po sa aklat ng Korinto, Ikalawang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 15. 5. 5. Tungkol sa taong 13:5. siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamagatan po natin how to win our own battle. Paano natin mapapagtagumpayan yung laban ng ating mga sarili. Mga minamahal, tandaan po natin ang pagiging Kristiyano po, ito po ay sabi nga pakikipagbaka. Tayo po ay nasa war zone. Amen. Wala po tayo sa comfort zone. Kaya nga kung mananatili po tayo, maminamahal, sa ating tinatawag na comfort zone, hindi po natin namamalayan, mga minamahal, na imbis na tayo po ay nakikipaglaban kay Satanas, nakikipaglaban sa sanlibutan, at nakikipaglaban sa ating sarili, hindi natin alam, mga minamahal, kaya pala hindi na natin nararanasan yung tinatawag na spiritual battle, yung pakikipaglaban sa ating sarili, pakikipaglaban kay Satanas, at pakikilaban sa sanlibutan. Hindi natin alam, ka-holding hands na pala natin. Amen. Ang kalaban. Amen. Kaya nga tandaan po natin, maminamahal, tayo po'y nasa gitna ng pakikipagbaka. Kaya nga may mga mananampalataya, mga minamahal, na
tumalikod na sila. Yung iba nagsarili. Iba po, mga minamahal, ay totally bumalik sa makasalimbutang buhay. Bumalik sa kasalanan. Ang iba naman po, mga minamahal, ay nagtayo ng kalang sariling simbahan. Imagine, mga minamahal, na nakilala na nila ang tunay na pastor. Nakita nila kung gaano nagpagal ang ating beloved pastor sa panalangin, sa pag-aayuno, sa tinatawag mga minamahal na dedication, devotion. Talagang nasubukan na nila na wala na tayong mahanap na ibang pastor. Amen. Nakatulad ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, na kung ipagkakatiwala natin sa kanyang ating kaligtasan, na siya ang magpapastor ng ating kaluluwa, ay makatitiyak tayo ng kaligtasan sapagkat follow the leader yan eh. Kung saan pupunta yung namumuno sa atin, doon din tayo pupunta. Kaya nga, maminamahal, marami pong mga nagsarili, akala nila nasa pananampalataya pa sila. Pero ang totoo niyan, mga minamahal, ay nalilis na sila. Sabi nga ng ating beloved pastor, maminamahal, meron ako nakasabay na choir member na nakipag-usap sa ating beloved pastor. Sabi ng choir member, Mala pastor, ako po ay ahayo po sa Bicol, magpapastor na rin ako. Sabi natin, beloved pastor, sige, wala namang problema kung magpastor kayo eh. Walang problema, mas maganda nga marami tayong pastor. Ngayon ang sabi ng Mala pastor, hindi masamang magpastor. Pero kung hindi nyo kayang gawin yung ginagawa ko sa panalangin, pag-aayuno, 20 hours a day na pagpupuri, at hindi mo kayang tiisin yung mga hirap na naranasan ko bilang pastor, wag na kayong magpastor, ipagwawagwagan kayo ni Satanas. Amen. Hindi nyo kaya. Kaya bago ka magpastor, isipin mo kung kaya mo. Dahil pag hindi mo kaya, magpapastor ka, ay ipagwawagwagan kayo ni Satanas nung kalaban. Kaya nga sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, sa tinatawag po maminamahal na pakikipagdigma. Kinakailangan meron tayong dalawang bagay na dapat nating alamin. Two things to consider. Yun pong nasa Corinthians 13, verse 5, mga minamahal. Una-una sabi, know yourself and know your mind. Dapat, mga minamahal, siyasatin mo ang iyong sarili. Sabi nga, siyasatin mo ang iyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Kasi kung hiwalay ka, mga minamahal, magpapastor ka, tapos hindi mo, mga minamahal, susundin yung mga natutunan natin sa ating beloved pastor na according to the Holy Scriptures, yung kabanalan, yung katwiran, yung talagang 100% pagsunod. Sabi nga ng Biblia, maminamal, kapag hindi mo na kayang sundin yan, siyasatin mo ang iyong sarili kung kaya nasa pananampalataya pa. Know yourself and know your mind. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, kinakailangan alamin mo kung ano yung laman ng isip mo. Anong motibo ng iyong pagiging pastor? Anong motibo na bakit gusto mo, mga minamahal, na binigyan ka na ng tunay na pastor? Sabi, I will give you pastor according to mine hearts, that shall feed you knowledge and understanding. Amen. Binigyan ka na ng pastor na galing sa puso ng Diyos, tapos aalis ka pa. Amen. Hindi ka naman tinawag na pastor, magpapastor ka. Iba yung tupa sa pastor. Pag ang tupa ay walang sariling pastor, mapapariwara siya, maliligaw siya. Pag pastor ka lang, tupa ka lang, tinawag ka lang bilang tupa, hindi ka pwedeng magpastor. Amen. Kasi kahit ang tupa, maminamahal, hindi niya kayang protektahan ang sarili niya kung wala siyang pastor. Ganun po yan, maminamahal. Kaya nga, kapag gusto mong magpastor, sabi siya sa atin mo ang iyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Kinakailangan meron tayong dapat alamin. Two things to consider. Unang-una po, mga minamahal, sabi ng Biblia, know yourself and know your mind. Anong motibo ng iyong pagsasarili? Gusto mo, ayaw mong itinutuwid ka, ayaw mong tinuturuan ka, ayaw mo na dinidisiplina ka, o ayaw mo, maminamal na may namumuno sa'yo, gusto mo ikaw ang pinuno. Sabi rito, sabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, sabi ng Proverbs chapter 23 verse 7, know your mind, sapagkat kung anong iniisip mo, ay ganun ka. Amen. Sabi rito, maminamahal, where the mind goes, the man goes.
Amen. Kung anong iniisip mo, kung anong nasa laman ng isip mo, magiging ganun ka. Sabi rito, basahin po natin. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanata 23, ang talata po 7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kumain ka, tuminom ka, sabi niya sa iyo, ngunit ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Amen. 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 Tignan niyo, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ano ang laman ng isip mo, magiging ganun ka. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay ganun siya. Amen. Nga, siyasatin mo ang iyong sarili, siyasatin mo ang iyong isip. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, galing sa isip lahat ng kasalanan. At lahat ng galing sa isip, ito'y galing sa puso. Mga minamahal, bago natin nagawa ang isang kasalanan, ito po muna ay papasok sa isip, papasok sa puso, bago natin isasagawa. Sabi ng Marcos, Kapitulo 7, talatang 21 hanggang 23, tungayan po natin, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, lahat ng bagay na nagpapasama sa tao galing sa isip niya, at ang galing sa isip niya ay nagmumula sa kanyang puso. Basahin po natin. Dito po sa aklat ni San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiyapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasaktuan, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Amen. Amen. Sabi rito, maminamahal, mula sa loob ng puso ng tao, lumalabas ang lahat ng mga masasamang pag-iisip. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, know your mind. Know yourself. Meron tayong dapat alamin sa ating sarili, mga minamahal, bago tayo magtagumpay sa ating pakikipagbaka sa ating pong sarili. Alam nyo, ang pinakamahirap, mga minamahal, na kalaban po natin yung sarili. Amen. Si Satanas, sabi ng Roma Kapitulo 16, talatang 20, si Satanas, mga minamahal, wala pa sa alikabok natin yan. Sabi ng Biblia, si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa ilalim ng ating mga paa. At ang sanlibutan, sabi ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, sa John chapter 16 verse 33, sabi niya, mga minamahal, these things, ang mga bagay na ito sinasabi ko sa inyo, na sa sanlibutan ay meron kayong kapigatian. Ngunit, huwag kayong magulimianan sapagat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Ang sanlibutan na pagtagumpayan ng mahal na Panginoon, at ang tagumpay ng mahal na Panginoon ay tagumpay nating mga anak ng Diyos. Yes. Kaya nga, kaya natin talunin si Satanas, kaya natin talunin ang sanlibutan, pero ang pinakamahirap nating kalaban yung ating sarili. Amen. Kaya nga, bago natin mapagtagumpay ng ating sarili, meron tayong dapat kilalanin, dapat nating alamin. Sabi, mga minamahal, unang-una alamin mo ang iyong sarili at alamin mo ang laman ng isip mo. Kung ang laman ng isip mo, mga minamahal, ay masamang pag-iisip, sabi, katulad ng pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay sa kapwa-tao, pangangalunya, mga kasakiman, kasamaan, pandaraya, kalibugan, matang masama, kapusungan, kapalaluan, at kamangmangan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nasa loob. Nagsisipang galing at nakakahawa sa tao. Galing sa puso at papasok yan sa isip bago natin gawin. Sabi na Roma Kapitulo 12, talatang 2, mga minamahal, na huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalugod-lugod sa Diyos. Ang una nating babaguhin, maminamal, yung ating pag-iisip. Sabi na kayo mag-iba sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kasi hanggat hindi mo binabago ang iyong isip, hindi mo binabago, maminamal, ang laman ng isip mo, mga minamal, hindi mo kayang magbago, hindi mo magagawa, maminamal, ang 100% ng ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung gusto natin magtagumpay, sabi ng Biblia, set your mind on things above.
Colossians chapter 3 verse 2, sabi rito mga minamahal na ilagak natin ang ating pag-iisip na nasa itaas. Ibig sabihin maging heavenly minded tayo. Amen. Huwag nating ilagak ang isip natin sa mga bagay dito sa sanlibutan. Basahin po natin Colossians chapter 3 verse 2. Dito po sa aklat ng Kolosas, Kabanatay 3, ang talatay 2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Roma 12, talatang 2, kindly. Dito po sa aklat ng Roma 12:2. Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Yan po, maminamahal. Dapat alam natin ang laman ng ating isip. Know yourself and know your mind. At sabi pa, maminamahal, sapagkat ang pag-aalala sa sanlibutan ito, kapag ang ating isip ay nasa pag-aalala, ito po yung magpo-pollute ng ating isip. Worries of life is a pollution of mind. Ay sinabi ng Mateo 6, talatang 25 hanggang 27, italo natin ng 31 hanggang 34, maminamal sinabi ng Biblia, mga minamulag kayo mabalisa kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin. Kasi kung ito ang laging nasa isip mo, maminamahal, sabi ng Biblia, magiging kaaway ka ng krus ni Kristo. Sabi ng Amen. Philippians chapter 3 verse 18 hanggang 19, sabi, ikaw ay magiging kaaway ni Kristo, walang pinag-iisip, kundi ang mga bagay dito sa lupa, kung anong kakainin, kung anong iinumin. Ang isip natin ay nasa mundo. Ang isip natin ay pagsusumakit sa sanlibutan. Pero sinabi rito, maminamahal, worries of life is a pollution of mind. Kapag nag-aalala ka dito sa mga buhay mo sa mundo, anong kakainin mo, anong iinin mo, anong isusuot mo, ano ang magiging kinabukasan mo sa mundo, mga minamahal, magiging makalalaso niya ng isip mo hanggang tuluyan ka nang mawala sa ating mahal na Panginoon, magiging talunang Kristiyano ka. Hindi mo mapapagtagumpayan yung sarili mo. Sabi rito, Mateo 6:25 hanggang 27, italo natin ng 31 hanggang 34. Dito po sa aklat ni San Mateo, Kapitulo 6:25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik ni nagsisigapas ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? 31. Kaya't huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramting. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga entil. Yamang talastas ng inyong ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapwat, hanapin ninyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Amen. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Worries of life is a pollution of mind. Mapopollute yung mind mo. Amen. Yan po ang maglalayo sa iyo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yung pagkabalisa. Sinabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, mas malaga ang buhay kaysa sa katawan. Amen. Mas malaga ang katawan kaysa sa damit. Sabi ng Biblia, huwag kayong mga balisa. Sabi rito, mas mahigit na mahalaga ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit. Kaya nga, ano ang idadagdag mo? Sabi rito, maminamahal, sa iyong pagkabalisa ay makapagdadagdag ba yan ng isang siko sa sukat ng iyong buhay? Hindi yan makadadagdag ng isang siko sa iyong buhay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng mga bagay na ito ay pinagsusumikatan ng mga hentil.
Ito po, dito sila nababalisa. Pero tayo po, hindi tayo hentil. Meron tayong Diyos na Amen. nagmamalasakit sa atin. Sabi ng Philippians 4, talatang 6, maminamahal, na huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kailangan, mga minamahal, labanan natin yung pag-iisip natin. Sabi ng Banal na Kasulatan, set your mind in the Word of God. Yes. Ilagak natin ang mga pag-iisip natin sa mga bagay na nasa itaas. Ilagak natin ang isip natin sa salita ng Diyos, sa mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Sinabi niya sa John chapter 14 verse 1 up to 3, huwag magulimayanan ang inyong mga puso, huwag kayong mag-alala. Sabi niya, maminamahal, kung kayo sumasampalataya sa Diyos, sumampalataya din naman kayo sa akin. Amen. Sa bahay ng aking Ama ay maraming malalaking tahanan, mansyon. Nakalaan sa atin yan, mga minamahal. Sabi ng Banal na Kasulatan, ako'y pupunta roon upang ipaganda kayo ng tahanan. At kapag ito'y nakaanda na, ako'y muling paparito upang kung saan ako naroroon, lahat tayo ay doroon. Amen. Pangako ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng, kung idagdag natin ang Lucas, mga minamahal, talatang kapitulo 12, talatang 32, maminamahal hanggang 34, sabi diyan, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat iniibig ng inyong Ama sa langit na ibigay sa iyo ang buong kaharian ng Diyos. Iniibig pa ng ating Ama sa langit, ibigay sa iyo ang buong kaharian. Sabi rito kindly, Lucas 12, 32 hanggang 34. Dito po sa Lucas, Kabanatay 12, talatay 32 hanggang 34. Huwag kayo mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Amen. Ipagbili ninyo ang inyong mga tinatangkilik at kayo yung mga glimos. Magsigawa kayo sa gana nga inyo ng mga supot na hindi nangaluluma, isang kayamanan sa langit na hindi nakukulang, na dooy hindi lumalapit ang magnanakaw o maninira man o tanga, sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay duroon naman ang inyong puso. Amen. Kung saan naroon ang inyong kayamanan, doon doroon ang inyong mga puso. Kaya nga, maminamahal, kung gusto nating manalo sa ating pakikipagdigma kay Satanas, ang tagumpay natin, yung tayo po, mga minamahal, ay makapiling na natin ang ating Diyos sa kalangitan. Yan po yung tagumpay natin. Habang narito tayo, nakikipagbaka pa tayo. Habang tayo nasa mundo, mga minamahal, nasa war zone tayo, wala tayo, mga minamahal, sa comfort zone. Yes. Huwag kang palaging nandun sa mga lugar, mga minamahal, ng kasiyahan. Huwag ka sa lagi ng lugar, mga minamahal, ng tinatawag na mga libangan, amusement park. Huwag ganun, mga minamahal. Darating ang araw, mamulat ka na lamang, ka-holding hands mo na si Satanas. Amen. Kasi nasa war zone ka, gusto mo lagi comfort zone. Kaya magtataka ka, bakit hindi ko na nararamdaman na ako'y nakikipagbaka? Bakit hindi ko na nararamdaman na ako'y nasa gitna ng digmaan? Hindi mo alam, hindi mo nakaaway sa Satanas. Ka-holding hands mo na, Amen. kaakbay mo na. Kaya nga sabi, ang dapat nating kilalanin o alamin, sabi, two things to consider. Una-una, know yourself and know your mind. Pangalawa, sabi rito, know your faith. Sabi rito, siya sa atin nyo, kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Mga minamahal, yan ang talagang dapat po natin suriin. Nasa pananampalataya pa ba tayo? Sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Amen. Siya sa atin nyo, ang inyong mga sarili, kung kayo nasa pananampalataya pa, baka kayo itinakwil na. Sabi, hindi nyo ba alam na nasa inyo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? O kayo'y itinakwil na? Alamin natin, nasa pananampalataya pa ba tayo? Hindi porket nagtayo ka ng sarili mong simbahan, pamimiwalay ka sa Jesus Miracle Crusade, tapos nangangaral ka rin ng ebanghelyo, akala mo, mga minamahal, nasa pananampalataya ka pa, kutob mo lang yun. Amen. Kutob mo lang yun. Pag ikaw ay hindi tinawag na pastor, maminamahal, hindi ka tinawag ng Diyos bilang pastor, hindi ka pwedeng samahan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi siya, sa atin nyo ang inyong pananampalataya kung nasa inyo pa ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga mayroong mga galing dito, maminamahal, paglabas nila, nagpastor sila, tapos hindi na sinusunod yung mga kabanalan. Dati kapag nangangaral sila, ang haba ng barong nila, talagang long sleeve. Ngayon, kahit naka-t-shirt, pwede na silang mangaral. Amen.
Sa amin, dito sa atin, pag naka-t-shirt ka, hindi ka pwede magpatotoo. Amen. Bakit? Ha? Kasi nasa harap ka ng kabanal-banalang Diyos. Right. Sabi ng Biblia, without peace and holiness, no one can see the Lord. Amen. Kailangan ihanda mo ang sarili mo. Pag ikaw ay gagamitin ng Diyos, ihanda mo sa kabanalan ng sarili mo. Ay, sila, akala nila nasa pananampalataya, panangangaral, nakapulo na lang. Yung iba nga, naka-t-shirt na lang. Yung iba, nakamaong na lang. Amen. Nakamaong habang nangangaral. Kaya sabi ng Biblia, maminamal, nor your faith. Siyasatin mo kung ikaw ay nasa pananampalataya pa. Sapagkat sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Ang mga matuwid ay lalakad sa pananampalataya. Amen. Sabi, for without faith, it is impossible to please God. Pag hindi ka na lumalakad sa pananampalataya, hindi ka na mga minamal lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, wala ka na sa pananampalataya. Amen. Niluloko mo na lang yung sarili mo. Kung iniisip mong nasa pananampalataya ka, kutob mo lang yun. Pero ang totoo, distansya na ang layo mo sa mahal na Panginoon, miles na. Malayo na sa iyo. What kind of faith you have? Anong pananampalataya meron ka ngayon? Meron ka bang pananampalataya na katulad ni Abraham? Ang nais ng mahal na Panginoon na pananampalataya, meron tayo. Sabi, have faith like Abraham. Sabi rito, maminamahal si Abraham, mga minamahal siya po'y nabuhay at namatay po na mananagumpay. Sabi rito, Abraham lived and died a winner because of faith. At ang sabi po, siya po'y physically, financially, emotionally, spiritual blessed. Yes. Pinagpala siya material, physical, emotional, at higit sa lahat, spiritual. Siya po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Ang sabi po rito, basahin po natin Isaiah 51, verse 2. Sabi rito, maminamahal. At dito po sa Genesis 17, verse 6. Dito po sa Isaias, Kabanataya 51, talatay 2. Tignan ninyo si Abraham na inyong ama at si Sarah na nanganak sa inyo sapagkat nang siya'y iisa. Nang siya'y iisa ay tinawag ko siya at aking pinagpala siya at aking pinarami siya. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 17, versikulo 6. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin at papaggagalingin ko sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Amen. Yan po ang pananampalataya, maminamal ni Abraham. Ito po'y pinagpala ng ating pinakamamahal sa Mang Abraham. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya, mga minamahal niya, ay katulad ng pananampalataya na hinihingi ng Diyos. Amen. Ang pananampalataya hinihingi ng ating pinakamamahal Panginoon, mga minamahal, sabi ng Biblia, His faith is the faith of God. Sabi, combination of faith and love. Ang pananampalataya ni Mang Abraham, mga minamahal, kombinasyon ng pag-ibig at ng pananampalataya. Bakit? Sabi rito, maminamahal, sa Hebrews 11, sabi po rito, nang hiningi ng Diyos, verse 17, nang hiningi ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ibinigay ni Abraham. Alang-alang sa pag-ibig sa Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang pananampalataya ni Abraham, combination of faith and love. Amen. Hindi niya ipinagkait yung kanyang anak, maminamahal, na si Isaac. Bakit? Dahil sa pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin Hebrews 11:17. Dito po sa aklat ng Hebreo, sa mga Hebreo, Kabanatay 11, talatay 17. Sa pananampalataya nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog ng kanyang bugtong na anak. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang pananampalataya ni Abraham. At dapat, ganun din ang pananampalataya natin. Yes. Ang pananampalataya ni Amang Abraham ay pananampalataya na ito yung hinihingi ng Diyos. Yes. Yung perfect faith. Sabi, the combination of faith and love. Amen. Hindi lamang pananampalataya, may kasamang pag-ibig. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, sa Galatia Kapitulo 5, talatang 6, yung gumagawa, pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Tayo po'y gumagawa, mga minamahal, dahil sa iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. Pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Ito po yung pananampalataya ni Abraham. The combination of faith and love. Basahin po natin Galatia 5:6. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 6.
Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Amen. Amen. Yan po ang pananampalataya ni Abraham. Ha? Sabi ng Biblia, maminamal, the combination of faith and love. Pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Alang-alang sa pag-ibig niya sa mahal na Panginoon, nung hiningi ng ating mahal na Panginoon si Isaac, ibinigay niya. Amen. Handa niyang ibigay, mga minamahal, at ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya rin po ni Amang Abraham, sabi, the combination of trust and works. Mayroon pagtitiwala, sabi ng James chapter 2 verse 21 up to 23, sabi rito, the combination of trust and works. Meron siyang tiwala sa mahal na Panginoon na iniisip niya, kung mamatay man si Isaac, alam niya, mga minamahal, na kayang buhayin ng Diyos kanya. Amen. Hindi ipinagkait, mga minamahal, ni Abraham ang kanyang bugtong na anak. Sabi rito, James chapter 2 verse 21 to 23. Dito po sa aklat po ng Santiago, Kabanatay 2, ang talatay 21 hanggang 23. Santiago 2:21, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. 22, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. 23, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siyaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Amen. Ganyan po, maminamahal, ang pagpananampalataya na nais ng ating mahal na Panginoon. Ha? Kaya sabi, subukin mo kung ikaw ay nasa pananampalataya pa, baka ikaw itinakwil na. Yes. Kasi kung ang pananampalataya mo hindi katulad ng pananampalataya ni Abraham, the combination of faith and love, the combination of trust and works. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, love requires obedience. Ang pag-ibig sa Diyos, yan po'y talagang bahagi po ng ating pong pag-ibig sa Diyos, yung pagsunod. Love requires obedience. And obedience needs faith. Ang pag-ibig natin, kinakailangan samahan natin ng pananampalataya. At justified by works, and by works our faith made perfect. Sabi ng verse 22 ng James 1:22, ang sabi, mga minamahal, 2:22, sabi na sa pamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang ating pananampalataya. By works our faith made perfect. Ganyan, mga minamahal, ang pananampalataya ni Amang Abraham. Kaya nga si Amang Abraham, nabasa po natin sa Isaiah 51 verse 2, mga minamahal, siya po, Abraham lived and died a winner because of faith. Siya ay pinagpala ng malapang noon, mga minamahal, unang-una, physically, financially, emotionally, and spiritual blessed. Pinagpala siya sa lahat ng bagay. Sabi, sa kanya manggagaling lahat ng mga hari sa ibabaw ng lupa. Sa kanyang lahi, galing, mga minamahal, si Haring David. Sa kanyang lahi, galing, mga minamahal, ito pong si Haring Solomon. Lahat ng mga hari ng Juda, lahat ng hari ng Israel, galing po sa lipi ni Amang Abraham. Amen. Kaya nga, natupad yung pangako ng ating mahal na Panginoon sa kanya, sapagkat, mga minamahal, na ibigay ni Abraham ang pananampalataya na hinihingi ng mahal na Panginoon. Kailangan may ganun tayong pananampalataya. Amen. Kaya nga ang tanong, how to become Abraham who lived and died as a winner? Paano tayo, mga minamahal, magiging katulad ni Amang Abraham, mga minamahal, na nabuhay at namatay na mananagumpay? Ang sabi po rito, mga minamahal, balikan natin ang Galacia, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 17, mga minamahal, walk in the Spirit. Lumakad tayo sa pananampalataya. Sabi, lumakad tayo sa Espiritu, huwag nating gawin, mga minamahal, ang lakad ng laman. Walk in the Spirit that should not fulfill the lust of the flesh, sapagkat ito po ay magkalaban. Ang laman at ang Espiritu ay magkalaban. Basahin po natin Galacia 5:16 hanggang 17, tala ng 22 hanggang 25. Galacia, Kapitulo 5, versikulo 16 at 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman.
sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. 22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. At ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at ang mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay magsisilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Amen. Yan po, maminamahal. Magtatagumpay tayo, magiging tayo po ay winner. Ha? Kapag lumakad po tayo sa Espiritu. At pangalawang dapat po natin gawin, sabi, discipline yourselves. Disiplinahin natin ang ating sarili. Maminamahal, sabi ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang aking sarili, baka sa pagkapangaral ko sa iba, ako rin ang itakwil. Discipline yourself. Supilin natin ang ating sarili dahil ituring mo na mortal mong kaaway ang iyong sarili. Amen. Hindi ka pwedeng umayon, mga minamahal. Kaya nga, kung talagang nag-iingat ka ng kaligtasan mo, dapat isipin mong lagi ka nasa war zone. Yeah. Hindi ka dapat magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung mas marami mga minamahal sa lugar na ikaw ay laging naglilibang, ikaw ay nasa pasyalang, ikaw ay nasa tinatawag na comfort zone. Kailangan isipin mo lagi na nasa war zone ka. Umalis ka sa comfort zone mo. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, discipline yourself. Pangatlo sabi, mortify the flesh. Patayin mo ang bawat sangkap ng iyong katawan, yung pita ng laman. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 5, mortify the flesh. Basahin natin. Dito po sa Colosas 3:5. Sabi dito Colosas kabanata 3 talatay 5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nasa ibabaw ng lupa, pakikapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasagaman na iya ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Yan po, maminamahal. Magiging winner tayo, katulad ni Amang Abraham. Sabi ng banal na kasulatan, lumakad tayo sa Espiritu. Yes. Huwag tayong lumakad sa laman. Pangalawa, disiplinahin natin ang ating mga sarili. Pangatlo, patayin natin ang bawat sangkap ng sangkap na nasa ibabaw ng lupa. Mortify the flesh. Paano natin papatay ng bawat sangkap ng katawan natin? Sabi, through fasting and prayer. Amen. Dapat maglaan tayo ng pag-aayuno sapagkat lagi tayong nasa digmaan. Pag-aayuno. Pangalawa, pagpupuyat. Sabi na Mateo 26, talatang 41, kayo'y magpuyat at manalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu ng katotohanan ay may ibig, dapat mahina ang laman. Amen. Mahina ang laman, maminamahal. Kaya nga, sabi ng Biblia, we are more than conqueror with Christ Jesus. Tayo po'y mananagumpay, mga minamahal, dahil si Kristo ay nasa atin. Kung si Alexander the Great, mga minamahal, siya dakilang mananagumpay sa buong mundo, nasakop niya sa edad na 33 taon. Mga minamahal, nasakop niya na ang buong mundo, pero hindi niya natalo yung sarili niya. Amen. Yes. Siya ay naging babaero. Imagine, pati yung kanyang kapatid sa ama, naging asawa niya yung kapatid niya sa ama. At maraming babae maminamahal na naging karelasyon niya. At siya po'y hindi niya mapagtagumpayan yung kanyang bisyo. Yung pag-inom ng alak, yung mga pita ng laman. Bagamat siya'y mananagumpay, sabi ng Biblia, hindi niya napagtagumpayan ang kanyang sarili. Amen. Kaya namatay siya, mga minamahal, sa pagiging lasenggo, namatay lang siya sa kagat ng lamok. The great conqueror, namatay sa kagat ng lamok. Lamok lang pala papatay sa kanya. Amen. Ang daming mga magigiting na mga mandirigma ang natalo niya, pero lamok lang ang pumatay sa kanya. Nagkaroon siya ng malaria. Namatay siya sa sakit na malaria. Kaya sabi sa uling talata, 2 Corinthians chapter 2 verse 4, mga minamahal, ang tagumpay natin ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dito po sa 2 Corinthians, kabanatay 2, talata 4. 2 Corinthians 2:4, sabi dito, 14 po. 2 Korinto 2:14. Datapwat salamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamamagitan natin ay pinahayag ang samyo
ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Amen. Sabi dito po, salamat sa Diyos na laging pinagpapagtagumpay tayo kay Kristo. Amen. Sa pamagitan ng ating mahal na Panginoon Kristo, we are more than conqueror. Sabi ng Roma 8:37, sabi rito, hindi, kundi sa lahat mga bagay tayo higit pa sa mga mananagumpay. Sa pamagitan niya sa atin ay umibig. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Kristo. Amen. Kaya sa lahat ng mga baguhan, maminamahal, hindi po natin kayang labanan si Satanas, hindi natin kayang labanan ng sanlibutan, lalo nang hindi natin kayang labanan natin sarili kung wala po tayo sa ating mahal na Panginoon Kristo. Amen. At tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sabi na Roma 8:9, ang walang espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. At tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon para siya'y pumasok sa puso natin at manahan at maging tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Habang napapakinggan nating awiting, I give you Jesus. Amen. Sumunod po kayo sa panalangin, mga minamahal ko. Banggitin niyo po mga kataga na aking babanggitin. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Narito po isinusuko ko po ang aking sarili sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, at tarin ng aking buhay. Bigyan mo ako ng pananampalataya na katulad ng kay Abraham na nakasunod na yung banal na kalooban na kilang Diyos. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Diyos, at tarin ng aking buhay. Baguhin mo po ako, gawin mo po kung tunay na anak mo sa isip, sa gawa't sa katotohanan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen and amen. Opo, dakilat pagpala po naming Ama, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalamapangalan sa aklat ng buhay, gayam sila mga tunay na anak mo. Malapang nun, iligtas mo po sila sa punang kalamamahal sa buhay, at hindi nawa itong una tuloy ng kalampanampalataya, kundi Panginoon hanggang sa pagbabalik mo, makapiling namin sila sa paglilingkod sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga gadget, sa inyong tablet, o sa inyong mga pinakikinggang mga gadget. Sama-sama po tayo manalangin. Sa pangunang panalangin po natin, beloved pastor, maminamahal, tayo po ay manalangin sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapan kami po naninikluhod sa iyo sa pangunang panalangin namin, beloved pastor. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na nasa mga sentro ng Bagyo, Panginoon, sa dako po ng Cagayan Valley, Panginoon, sa dako po, Panginoon, ng Dulong Luzon, Panginoon, maging sa dako ng Kabikulan, kung saan naroon ang mata ng Bagyo, pag-ingatan mo po ang mga minamahal namin, mga kapatiran doon, protektahan mo mga kapatiran po namin nasa mababang lugar. Ingatan mo mga kapatiran po namin, lalo na mga seamen namin, mga kapatiran na sa gitna ng karagatan, ang mga kapatiran po namin, Panginoon, nasa mga burol, nasa mga bundok. Ingatan mo sila, Panginoon, sa pagbuhos ng ulan, Panginoon, sa pagguho ng lupa. Ingatan mo sila, Panginoon, hindi na mga prayer request ng mga kapatiran po namin, kompletong kagalingan ng beloved brother Bong Biong, Panginoon, si Ivy Lagunda, Panginoon, may ubo, may sipon, masakit ang kanyang tiyan, bigyan mo ng kompletong kagalingan. Gayon din, Panginoon, si Torquator Diaz, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ibalik mo sa paglilingkod sa iyo. Si Aurora Santos, Panginoon, barada po ang kanyang puso, Panginoon, haleluya, kayo po magbigay ng kompletong kagalingan, Panginoon, alisin mo mga namumong barado na dugo sa kanyang puso, Panginoon, si William Santos, Panginoon, dalangin po namin makahanap siya ng trabaho. Si Florencio Abalos, Panginoon, dalangin po namin ang kanyang pananakit ng lalamunan sa oras nito. Haplosin mo po itong bigyan ng kumpletong kagalingan. Si Sister Auring, Panginoon, may karamdamang diabetes. Dalangin din po namin si Leticia Carino, may cancer sa leeg. Panginoon, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Kabagan mo po siya. Si Christian Yamugan, may trangkaso, Panginoon, at masakit ang buong katawan. Panginoon, bigyan mo ng kumpletong kagalingan ng aming beloved sister, brother Christian, Panginoon. Si Artemio Soriano, may hika, Panginoon, pagalingin mo po siya, Panginoon. Gayon din si Gringo Soriano, may kidney failure, Panginoon. Si Conchita de Vera, Panginoon, may sis at tagiliran, bigyan mo po ng kagalingan, tunawin mo ang sis na ito, Panginoon.
Panginoon. Si Rizalina Asierto makapasok sa trabaho, mala Panginoon. At si Caroline Bulala, mala Panginoon. Siya po'y nakomatos, mala Panginoon. Ibalik mo muli ang kanyang ulirat. Mala Panginoon, bigyan mo siya ng pagkakataon na maglingkod sa iyo, mala Panginoon. Si Enoroso Calma, mala Panginoon, na opera ng bituka. Gumaling na po siya sa lalong madaling panahon, mala Panginoon. At magpansyon ang kanyang katawan, mala Panginoon. Gayon din, aming beloved Elizalde Morales, maging maayos po ang kanyang pakiramdam. Si Brother Larry Repollo, dalangin po namin, mala Panginoon, na ingatan mo sa kanyang daraanan sa malakas na ulan, mala Panginoon. Si Sister Michelle, masama ang pakiramdam. Lahat ng mga sumasabay sa panalangin sa gabing ito, dakilang Diyos ay po imupos na pagalingin. Sinasabay namin ang karamdaman, demos of infirmities and diseases, demos of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, lumayas kayo sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed right now in the name of Jesus. Masamang panahon, malakas na pagbuhos ng ulan, lumayas kayo sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po, Mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. At minsan pa binibigay natin ang pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bondok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluesa. Mesay po ng kaligtasan nating napakinggan na pag-aralan sa gabing ito. Yan po mga purong-purong salita na malapay noon na hanggang sa kalangitan po idadalhin natin at sa panguna po namin, beloved Pastor Evangelist Will Dalmeda, kami po pasamantala nagpapaalam sa gabing ito. Sa araw pa rin ng bukas, tayo magsisimula ng 9 p.m. to 10 p.m. At natin po nakasama, nakapiling ating beloved mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluya, sa ating beloved Brother Lito Payumo. Nakasama din natin sa gabing ito. At ang ating online technical side, ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Castal, ang ating technical side na umantabay sa ating live stream. At sa lahat po natin, beloved live webcast viewer, ang Diyos po magpala sa inyo sa patuloy pong pakikinig baga pa ng banal na program ng Malang Panginoon. Amen. We love you in the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po and good night.